May owes 100,000 pesos from her boyfriend and promised to pay 5% simple interest. How much will she pay at the end of 7 months? So, yung tinatanong dito ay yung future worth ng hiniram niyang pera. So, yung gagamitin natin formula ay F is equal to P plus I. Where F is the future worth, P is the present worth, and I is the interest. Where I is equal to PIN. Where the small letter I is the interest rate and N is the number of interest period. So, yung simple interest formula natin ay F is equal to P times the quantity 1 plus IN. To solve for the future worth, ilagay nyo lang yung mga given. So, we have 100,000 times the quantity 1 plus I, which is 5%. So, ilagay nyo lang yon sa decimal. Times 7 over 12. Bakit 7 over 12? Kasi yung N natin dapat in years. So, kailangan i-convert natin yung 7 months sa years. Kaya, dinivide natin yon ng 12. Kasi sa isang taon, mayroon tayong 12 months. So, ilagay nyo lang ito sa calcu. So, the future worth is 102,916.6667. Another way to solve this problem is to use your calculator. So, dahil simple interest problem ito, punta lang kayo sa statistics. Hanapin nyo lang yung linear o yung A plus BX. Punta kayo doon. Then, ang tatype nyo dito ay 0. Then, 12. Bakit 12? Kasi yung tanong dito, ano yung future worth at the end of 7 months? So, ang ilalagay nyo dito ay ilang buwan meron sa isang taon. Then, sa Y column, ilagay nyo lang 1. Then, 1 plus the interest rate, which is 0.05. Then, press AC. Then, type nyo lang sa calcu nyo yung present worth, which is 100,000 times ano yung buwan na tanong, 7. Then, hanapin nyo lang yung regression. Then, hanapin nyo yung y hat. Then, press equals. So, yung future worth natin ay 102,916.6667. 7,000 pesos is borrowed for 80 days at 12% per annum simple interest. How much will be due at the end of 80 days? So, ang tinatanong dito ay yung future worth. So, we use the formula F is equal to P times the quantity 1 plus IN. So, ito yung formula para sa simple interest. So, lagay nyo lang yung mga given. So, yung P natin ay 7,000 pesos times the quantity 1 plus I. So, yung I natin ay 12%. So, ilagay nyo lang yun sa decimal. Times 80 divide by ilang days meron sa isang taon. Kasi nga yung N ay interest, number of interest period in years. So, sa isang taon, meron tayong 360 days kapag yung problem natin ay ordinary simple interest. Kapag exact simple interest naman, sa isang taon, meron tayong 366 days. Kapag leap year, 365 days naman kung hindi leap year. So, sa problem, hindi sinabi kung ito ay ordinary or exact simple interest. So, ano yung pipiliin natin? Since wala naman binigay na exact date, so, ititreat natin itong problem na to as ordinary simple interest. So, yung 80, didivide lang natin ito ng 360. So, i-type nyo lang yan sa calculator ninyo. So, the future worth is 7,186.6667.
1,000,000,666,667 pesos. So, another method, gagamit kayo ng calculator. So, ilagay nyo lang sa statistics. Dinanapin nyo lang yung a plus bx or linear kasi ito ay simple interest problem. Then, ilagay nyo lang dito, 0. Then, ilang days meron sa isang taon. Then, sa y column, ilagay nyo lang 1. Then, 1 plus the interest rate. Then, press AC. Then, type nyo lang 7,000 times 80. Then, hanapin nyo lang yung regression. Then, hanapin nyo yung y hat. So, the future worth is 7,186.666667. You borrowed money from your friend with simple interest rate of 15%. Determine the present worth of 90,000 pesos which due at the end of 10 months. So, yung tinatawag naman dito ay yung present worth. So, yung formula na gagamitin natin, F is equal to P times the quantity, 1 plus IN. So, ito pa rin yung formula kasi simple interest problem ito. So, yung F natin ay 90,000 pesos. Yung P naman natin, yung hinahanap, then times 1 plus, yung I natin ay 0.15. Yung N naman natin ay 10 divided by 12. At kailangan divide ng 12 kasi yung N dapat in years. I-type nyo lang to sa calculator para makuha nyo yung present worth. So, the present worth is 80,000 pesos. So, kung gusto nyo gumamit ng calcu, punta lang kayo sa statistics. Then, punta kayo sa linear o yung a plus bx. Kasi simple interest problem ito. Then, type nyo lang 0. Then, 12. Bakit 12? Kasi sa isang taon, meron tayong 12 months. Then, 1. Then, 1 plus the interest rate. Then, press AC. Then, type nyo lang 90,000 divided by 10. Then, hanapin nyo yung regression. Then, y hat. So, we have 80,000. You borrowed 1,000 pesos and agreed to pay 1,500 pesos after 3 years. What is the simple interest rate? So, dahil simple interest problem ito, formula pa rin na gagamitin natin ay F is equal to P times the quantity 1 plus IN. So, ilagay nyo lang yung mga given. So, yung F natin ay 1,500. Yung P naman natin ay 1,000 pesos times the quantity 1 plus I. So, yung I yung tinatanong. Simple interest rate. Then, yung N natin ay 3. So, hindi na natin kailangan i-convert yung 3 kasi naka-years na to. Solve for I. So, ilagay nyo lang sa calculator nyo. 1,500 equals 1,000 times 1 plus 3x. Then, shift solve. So, ilagay kang value ng x ay 0.1 kasi alam ko na yung x ay less than 1. So, yung sagot ay equals 0.1667 or 16.67%. Kung ayaw nyo gumamit ng formula, pwede kayong pumunta sa statistics. Then, piliin nyo lang yung a plus bx or linear. Then, type nyo lang 0. Then, 3. So, take note, ang ilalagay nyo dito sa x ay yung n.
So, bakit 3? Kasi naka-years na to. So, okay lang na 3 ang ilagay. Pero, for example, 10 months na nasa problem, ay lalagay natin dito 10/12. So, sa y naman, lagay natin yung present worth, which is 1,000. Dun sa 3 years, ano naman yung future worth doon. Then, press AC. Then, hanapin nyo lang sa regression yung B. Divide nyo lang sa A. So, makikita yung A sa regression, then number 1. So, ito na yung ating interest rate. Determine the accumulated amount using exact simple interest on 15,000 pesos for the period from January 10, 1990 to November 3 of the same year at 15% interest rate. So, yung tinatanong sa problem ay yung future worth ng 15,000 pesos. So, exact simple interest, ibig sabihin, yung conversion na gagamitin natin ay 1 year equals 365 days or 1 year equals 366 days. Para natin malalaman kung saan conversion yung gagamitin natin, so depende sa taon na binigay. So, kapag yung taon na binigay ay leap year, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Kapag yung taon na binigay ay hindi leap year, so ito yung gagamitin natin. So, paano ba natin malalaman kung yung 1990 ay leap year? So, i-divide lang natin yung year na yon sa 4. So, kapag whole number, ibig sabihin leap year. Kapag hindi whole number, ibig sabihin hindi leap year yung 1990. So, dahil may decimal, ibig sabihin, hindi yung leap year. So, ang gagamitin natin conversion ay 1 year equals 365 days. So, okay na tayo sa conversion. So, bilangin na lang naman natin kung ilang araw yung lalagyan natin ng interest. So, yung period natin ay from January 10 to November 3. So, we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So, yung days ng January 10 to January 31. So, yung January 10, hindi siya kasama sa bilang. So, sa January, meron lang tayong 31 minus 10. So, 21 days yung may interest. So, sa February, dahil hindi to leap year, so, 28 lang. Sa March, 31. Sa April, 30. Sa May, 31. Sa June, 30. Sa July, 31. August, 31. September, 30. Sa October, meron tayong 31 days. So, hanggang November 3 lang. So, 3 days lang dito. So, i-total lang natin yung lahat ng araw. So, meron tayong 297 days. To solve for future worth, we use the formula F is equal to P times quantity 1 plus IN. So, yung P natin ay 15,000 times 1 plus I, 0.15. Yung N natin ay 297. Divide natin ng 365. Kasi yung N dapat in years. So, yung F natin ay equal sa 16,830.82 pesos.
Kapag gusto nyo gamitin yung calcul nyo, punta lang kayo sa statistics. Then, number 2. Then, type nyo lang dito, 0, 209, hindi 297. So, ang ilalagay nyo dito, 365. So, ilang days meron sa isang taon? Then, lagay nyo lang dito, 1. Then, 1 plus 0.15. Then, press AC. Then, type nyo lang 15,000 times 297. Tapos, hanapin nyo lang yung regression. Then, hanapin nyo yung y hat. So, we have 16,830.82.